Tinitignan naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang koneksyon ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Nakatutok din daw ang PAOC sa 10 ektaryang property ni Yang sa Cagayan de Oro na sinasabing pugad din daw ng iligal na pogo. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin si PAOK spokesperson Winston John Casio. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Cheryl, magandang tanghali sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Salamat po sa oras. Sir, ano na po yung nakita nating koneksyon ni Tony Yang kay Alice Guo? Well, actually po, ongoing investigation kasi ito na nagmula doon sa mga pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang ahensya. Primarily yung PDEA una, no? Kasi yung PDEA, kami po sila nakipagbigay-ugnayan sa amin at nakita namin na parang mayroong link sa problema ng droga at sa problema ng mga pogo. So, sa papahukay ho natin, nakita namin na itong ating operasyon sa Bamban, dumisit pala yung pangalan ni Alice Vial Guo doon kay Yung Shenkan at saka kay Hong Jiangyang. So, si Yung Shenkan, isa po yung sa incorporators ng Bangfu, isa sa mga partners ni Alice Guo, at si Hong Jiangyang naman, yan ang pinakabatang kapatid nila Tony Yang at saka ni Michael Yang. So, we kept on digging information and data, tapatunayan nga namin na nag-misrepresent ito si Tony Yang. Siya ay nagpapanggap na Pilipino para makapasok sa mga negosyo rito. At naitanong na po ba, at least man lang ba nagkakilala or magkakilala po si Alice Guo at si Tony Yang? Kasi sabi nyo, yung isang partner ni Alice Guo na si Hong Jiangyang ay kapatid pala nila Tony at Michael Yang. Si Hong Jiangyang ay kapatid nga po niya. Pero apparently, according to her claims, hindi pa sila nagkikita netong si Tony Yang. So, posible din na hindi nga talaga sila nagkita, kundi ang relasyon lang nila ay yung relasyon ng kanilang mga kumpanya. Pwedeng ganun po. So, in any case, Cheryl, ongoing investigation pa naman po ito. May impormasyon din po ba kayo doon sa umano'y personalidad na ibinunyag ni Alice Guo doon po sa executive session? Cheryl, siguro we defer to the Senate in relation to providing the public kung sino nga yung kanyang ibinunyag na mga individual doon. Sana ay hindi lamang mga Chinese nationals, sana ay inilabas na rin niya sana kung sino yung ating yung kanyang mga protector or mga enablers ng mga Filipinos para maimbestigahan na rin po natin. Okay. Pero meron ho ba kayong idea, sir, kung sino-sino ito? Kumbaga, nagsasagawa po kayo ng sarili nyong investigasyon, hindi po ba? At may mga posible bang o hinala kayo na yun nga, yung mga personalidad na sangkot at sinabi ni Alice Guo without mentioning their names po? Kung foreign nationals po ang pinangalanan ni Guo Waping, I think we already have a pretty good idea kung sino-sino po ang mga ito. Yung iba sa mga ito nakasuhan na natin, yung iba po ay ongoing yung investigation. Pero kung Filipinos po ang kanyang nabanggit, it will be a matter of conjecture at this point sapagkat hindi pa namin natutumbok yung Filipino connections, if any. Okay, puntahan po natin yung sinasabing 10 ektaryang property po ni Tony Yang. Ito po ba'y na-inspeksyon na? Yung kanyang 10-hectare property na tinatawag natin Philippine Standard Steel Corporation, yan ho ngayon ay isinasa ilalim sa isang malalim na financial investigation at saka criminal investigation kung lahat po ba dyan ay above board. Ngayon, hindi natin pwedeng pasukin ang mga yan. In the meantime, hanggat wala ho tayong hawak ng mga search warrant, dahil yun po ay magiging paglabag doon sa karapatan ng naturang kumpanya. Napakalaki po nito, 10 hektarya. Yes, ma'am. Napakalaki ho talaga at maraming shady transactions na ina-allege na konektado po rito. Kaya we are
very aggressive in our investigation in relation to businesses kasi baka mamaya may mga link na hindi pa kami nakikita at sana nakita na po namin soon. Pero yung sinasabi pong posibleng may seaport at illegal na Pogo Hub, ay may mga nakausap na po ba tayo? Mga trabahador din doon na baka nakikita po nila na hindi lamang pala ito isang steel company. Yung seaport, that is already public knowledge po. Yan po ay nasa bayan ng Taguluan sa Misamis Oriental. Ngayon, noong 2021, na-flag down po yan sapagkat nagpasok po sila ng mga commercial goods na hindi ho dapat sapagkat ang permiso ng Philippine Sandia Steel ay para lamang magpasok ng, well, basically that's it, steel raw material. Noong 2021, may report na nagpasok po sila ng mga agricultural goods. If I'm not mistaken, 2,900 plus metric tons of rice. No? So, kaya na-flag down po yan. At saka may ilang mga aligasyon na ilang pa mga illegal activities, katulad nga ng Pogo. Unfortunately, noong yan po ay binisita ng PNP, hindi po nila nakitaan na merong pang operational. Pero there was, for a time, at some point in the past, meron ho talagang Pogo dyan, yung tinatawag nating Oro 1 technology. Bukod po kina Yang at Guo, humarap din po sa pagdinig ang isang Chinese na naaresto sa Pogo Raid sa Cebu. Sinubukan daw nitong manuhol po sa mga taga-PAOK ng 1 milyon. Ano po? May link din po ba ang Chinese na ito sa Pogo Hub sa Porac at Mamban? Yan naman po ay yung aligasyon noong mga witnesses at saka ng mga complainants na di umano, sila daw ho ay inilipad magmula sa Porac, Pampanga noong June 8, flying out of Clark International Airport. No? Pero ang talagang operator po doon ay yung nakakabata na si Xiao, yung anak po. Yung tatay, si Xiao Xiuxi, matagal na hong negosyante yon na mayroong mga shady dealings din po. No? So, kaya silang mag-ama ay nakasuhan sapagkat may mga ebidensya magpapatunay na sila talaga ay nagpapatakbo nung doon sa Lapu-Lapu na illegal na Pogo Hub. Tuloy-tuloy po ang investigasyon. Marami pa rin po kayong tinututukan. Mr. Casio, kamusta po ang pagtugis natin sa mga illegal na Pogo Hub pa rin na patuloy ang operasyon? Naniniwala ho ba kayong meron pa rin? Marami pa ho, Cheryl. In fact, more than 2 weeks ago, nag-meeting po yung Task Force Pogo Closure sa pangunguna ni Secretary Boying Rimulya at under the Vice Chairmanship of our Executive Director, under Secretary Gilbert Cruz. Iba't ibang ahensya ho kami nagsama-sama. NBI, lahat ng DOJ at DILG at agencies, DOLE, napakarami pa ho, immigration, no? Ang purpose natin is to be able to make sure that we're able to fulfill the mandate of the President na by the end of December, wala na hong mga Pogo. Rest assured, lahat ng mga legal Pogos, Cheryl, they're really winding down. Meron na lamang silang hanggang October 16. Ang talagang challenge sa atin ay yung from the get-go, illegal na. So, kasi kahit sinabi ng Presidente tumigil kayo, hindi basta titigil po ang mga yon. So may mga ongoing pa po tayo at may mga ikinakasang operasyon ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para mapatigil na po ang problemang ito. Maraming pong salamat sa inyong oras, PAOK spokesperson Winston John Casio.